Isang mapagpalang umaga, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom sa bawat mga kapatiran, sa bawat nakakapakinig. Ayan. Sa lahat ng ah, Torah observant family. So, Shabbat Shalom sa bawat isa sa atin. At narito na naman muli, ah, nagkaroon tayo ng live, munting insights sa salita ng ating mahal na Amang Yahweh regarding sa paalala patungkol sa pananalangin. Marami sa ating mga sa mga tao ngayon hindi marunong manalangin. No? Nag-expect ng opportunity o privilege na mabigyan ng kaukulang tugon ang kanilang mga request at mga pagsamo, subalit hindi naglalaan ng panahon even in prayers. Kaya sa munting insight na atin pong tatalakayin ngayong umaga sa araw ng Shabbat, nawa ay magkaroon tayo ng masidhing willingness sa puso po natin na maglaan tayo ng maglaan tayo ng panahon, igugol natin ang ating mga buhay sa pananalangin. Because sabi nga sa kasabihan ay there is power in prayer. Kaya samahan niyo po akong muli, mga mahal kong kapatiran, mga mahal kong kapamilya, at saan man kayo naroroon ay at naabot kayo ng aking live na ito, ay mabigyan po ninyo ng pansin itong paalala ng ating mahal na Amang Yahweh patungkol sa kailangan natin na maglaan ng panahon. Ano po? Maglaan ng buhay natin sa pananalangin. Dahil marami sa panahon natin ngayon ay hindi marunong manalangin. Ano po? Maging mga tagapagturo pagka minsan hindi marunong manalangin. Kaya wini-wake up po tayo, pinapaalalahanan po tayo na sa buhay na ito, kailangan ay magkaroon tayo ng willingness and desire in our life and dedication and commitment na tayo po ay manalangin. No? I-devote po natin yung ating mga sarili sa prayers. Yun po yung kadalasan na kulang. Hindi tayo marunong manalangin. Kaya pagpasensyahan nyo na mga mahal kong kapatiran, mga taga-subaybay ng live kong ito, na hindi po ako nakapag-live ng ilang weeks sapagkat mayroon pong kadahilanan at sa sobrang busy rin sa mga gawain. Kaya muli, nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Amang Yahweh. Binigyan tayo ng pagkakataon na bago sa pagdako ng atin pong service mamaya sa Shabbat dito sa Camp 14 ay makapag-live muna po ako patungkol sa insight na ito when it comes to the importance of prayer. Ano po? Kaya sa atin pong pagpapasimula, join me in prayer para po sa atin pong meditation. Sige po, let us pray. Heavenly Father Yahweh, thank you so much, Abba, sa buhay na ito. Mahal na Amang Yahweh, marami pong salamat. At binigyan mo na naman kami ng pagkakataon na magkaroon ng live na ito, live broadcast na ito, mahal na Ama, patungkol sa salita mo. At sa amin pong dalangin sa oras na ito, ang iyong abang lingkod, mahal na Amang Yahweh, ay lubos na nagpapasalamat sa panibagong buhay na pinagkaloob mo
sa patuloy na pagsupply mo ng buhay, ng hininga ng buhay, mahal na Ama, at sa pagbigay mo ng kalakasan, at sa pag-iingat mo sa aking buhay sa buong magdamag. Salamat, mahal na Amang Yahweh, at binigyan mo ako ng pagkakataon na masilayan pang muli ang napakaganda mong paglikha na sabi mo nga sa aklat ng Genesis na sa bawat paglikha mo, ang sabi mo, ito'y mabuti. Kaya salamat, mahal na Ama, sapagkat napakaganda ng iyong plano para sa sangkatauhan. Subalit, datapwat na nagkaroon ng pagkakataon na pumasok ang kasalanan, kaya't narumihan at na-defile, na-corrupt, mahal na Ama, ang perfect creation na iyong plano para sa lahat. Kaya sa oras na ito, mahal na Mang Yahweh, ako'y naninikluhod, nagsusumamo, na anuman pong karumihan ng aking kaisipan, puso at mga gawa, ay patawarin mo po ako sa mga bagay na ito. Sapagkat tunay nga na hindi ito nakakalugod sa iyong presensya. Turuan mo po ako, tulungan na maipanumbalik at malakaran ko ang salita mo para sa ganun, Ama, ay maipanumbalik ko ang perfect image na iyong nais, yung nasa paglikha mo sa sangkatauhan ay nilikha mo kami ayon sa iyong wangis na may kabanalan, may katuwiran at may katotohanan. Kaya salamat at turuan mo po ako na malakaran ko ang iyong panukala upang sa gayon, mahal na Amang Yahweh, ay maging karapat-dapat ang iyong abang lingkod na ito ayon sa iyong katwiran, kabanalan at katotohanan. Tulungan mo po ako upang sa gayon, Ama, ay maging sa buhay kong ito ay maging ilaw, maging asin ng mga tao na makakakita ng kadakilaan mo sa akin pong buhay. Salamat sa Shabbat na patuloy na binibigay mo sa amin at patuloy, Ama, ng kapahingahan at kapayapaan na nagmumula sa iyo ay maranasan po ng bawat isa. At maging ang salita mong ito sa aklat ng Kolosas chapter 4 verse 1 to 6, mahal na Amang Yahweh, ay maging matinding paalala sa bawat isa na sa prayer, Abba Father, ay pwede kang magbigay ng mga pintuan, ng mga opportunity na makita ng tao ang kadakilaan at pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, mahal na Ama. At sa iyo lamang ang aming pagtitiwala at pag-asa, sapagkat tunay nga na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Kaya sa umagang ito, sa live na ito, mahal na Mang Yahweh, sa iyo lamang ang papurit, pasasalamat, sa iyong pagdadakila, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang lahat-lahat, mahal na Amang Yahweh. This is I pray in Yeshua's name. Amen. Be amen. Amen. So muli, magandang umaga sa bawat isa sa atin. Tunay nga na napakadakila ng ating Panginoon, ang ating Amang Yahweh, na sa buhay natin na ito ay patuloy na kumikilos siya. Ano po? Bagamat may mga obstacles, may mga humps ng buhay na pinagdadaanan, patuloy ang kanyang pagkilos sa mga taong nagnanais na masumpungan ang kanyang katwiran. Kaya sa umagang ito, kayo po ay aking inaanyayahan na samahan niyo po ako sa munting insight na naman ng pagtuturo patungkol sa salita ng ating dakilang lumikha. Kaya samahan niyo po ako sa aklat ng Kolosas chapter 4 verse 1 to 6. Sabi po ng kasulatan sa aklat ng Kolosas, mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos.
Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Yeshua, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Praise siya. Amen. Hallelujah. So, sa English din po, basahin po natin para din po sa mga taga-subaybay natin out of the country, out of the Philippines, na sa kanilang dialect, sa English ay makarelate din po sila. Sa aklat po in the book of Colossians chapter 4, verse 1 to 6. Sa HRB version, sa Hebraic root, no? HRB, Hebraic Roots Bible, ganito po ang nasusulat. Colossians 4, verse 1 to 6, Masters, give what is just and equal to the slaves, knowing that you have a master in heaven also. Steadfastly continue in prayer, watching in it with thanksgiving, praying together about us also, that Elohim may open to us a door of the word, to speak the mystery of Messiah, on account of which I also have been bound, that I may make it clear as I ought to speak. Live wisely in peace with those who are outside the congregation and avoid offending. Let your word be always with grace, having been seasoned with salt, to know how you ought to answer each one. Praise Yahweh. Hallelujah. So thank you so much sa kanyang salita. No? So gaya ng ating ginagawa dito po sa live na ito, sa pagtuturo na ito, ay atin po itong hihimayin isa-isa para mas lalo po nating maintindihan ang mensahe ng panawagan na ito ng salita ng ating mahal na Ama. So, sa verse 1, mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan. Sa mga naglilingkod sa inyo, alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. So, ang tandaan po natin mga mahal kong tagapakinig, mga mahal kong taga-subaybay at mga kapatiran, na ang aklat po ng Kolosas ay sulat ng ating kapatid na Pablo o si Rab Shaul, na sinulat po niya ito sa congregation, no? Sa congregations, Colossians congregations. Ano po? Sinulat po niya ito sa mga taga-Kolosas. Ibig sabihin, believers to the Colossians congregation. So, inaanyayahan ng ating kapatid na Pablo na sinulatan sila na dapat ganito sa inyo dyan, na kung kayo man ay mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. So, yung pinaka-keyword po dito is about yung tinatawag na being righteous and fair. Ano po? Yung maging mabuti at makatarungan. Dahil sa HRB version nga, sabi po dito, Masters, give what is just. No? What is just and equal to the slaves. Alam niyo po kung bakit? Bakit ang salita ng ating mahal na Amang Yahweh ay nagpapaalala sa atin, lalong-lalo na sa mga nakakaangat sa buhay na bilang amo, mayroon pinaka-amo. Ano po? Mayroon pinaka-master of masters
na dapat nating isipin na tayo rin ang lahat ng tao, the entire human race is a slave or a servant, no? A servant to the Most High El Yahweh. We are just a servant. All of us is a servant. That's why we are been reminded ng mga salita na ito na kailangan alalahanin po natin na mayroon Panginoon ng mga Panginoon. Ano po? Na tayo man, dahil siya'y pantay kung magtrato sa lahat. Pantay kung tayo ay ituring. Mababasa natin po yan mamaya sa aklat ng Ephesians chapter 6 verse 9. No? Mababasa po natin yan. Okay? So dito, pinapaalalahanan po tayo yung pinaka-keyword na mabuti at makatarungan. No? Just and equal or righteous and fair. So being righteous or to be righteous in the sight of Yahweh, kailangan po natin yung sundin yung nakasulat sa aklat ng Deuteronomy chapter 6 verse 25. Kung nais po natin na maging makatwiran tayo at makatarungan sa paningin ni Yahweh, susundin lang po natin yung kanyang katwiran at kapamaraanan. Ano po? We should do all of His commands for us. No? Dahil yun ang kanyang kapamaraanan kung papaano tayo mamuhay. So kung susundin po natin yan, automatically, ang sabi ng kanyang salita, tayo po ay magiging righteous, no? In His sight. Sa kanyang paningin mismo, tayo ay magiging matuwid, magiging mabuti. Dahil pwedeng sabihin ng tao na siya'y mabuti, subalit sa mata ng ating mahal na Ama, hindi siya mabuti. Pwede ko ring sabihin ako'y mabuti, ngunit sa paningin ni Yahweh, hindi ako mabuti. Ano po? Kaya, para maging mabuti ako ng tuluyan sa paningin ng ating mahal na Amang Yahweh, kailangan kong sundin at lakaran, isabuhay ang kanyang salita, ang kanyang Torah, ang kanyang kapamaraanan, para sa akin kung papaano ako mamuhay ayon sa kanya. Dapat ganun po yung mindset po natin. Ano po? So pinapaalalahanan tayo dito na huwag tayong maging mga hambog, huwag tayong maging mga mayayabang na bilang amo, dahil naging amo tayo dito sa lupa, ay kung tratuhin natin yung ating mga katulong, ay ganun-ganun na lamang. Tandaan po natin ang sabi dito, alalahanin ninyong kayuman ay may Panginoon sa langit. See? Kaya sa mga tao na mayroon mga katulong sa kanilang tahanan o sa kung ano-ano mang mga establishmento na mayroon sila, ito'y malaking paalala sa atin. Ano po? Na maging fair tayo, maging pantay tayo. Dahil tayo man, ang tingin ng Panginoon sa atin, tayo ay pantay-pantay. No? Hindi niya tinitingnan kung ano yung kulay ng balat mo. Hindi niya tinitingnan kung ano yung dami ng yaman mo. Hindi niya tinitingnan kung ano ang katayuan mo sa buhay. Hindi niya rin tinitingnan kung kulot ka man o unat ka man. Lahat tayo ay pantay sa paningin ng ating mahal na Amang Yahweh. So who are we para tratuhin hindi mabuti ang ating kapwa? Kaya nga ito'y paalala. Natandaan po natin na sa darating na judgment day ng ating mahal na Amang Yahweh,
ipagsusulit po natin ang lahat ng bagay. Ano po? Kaya dito pa lang pinapaalalahanan tayo na habang may hininga pa tayo na nalalabi sa ating pong buhay na ito na pinahiram ng ating mahal na Ama, upang magawa po natin at magampanan natin ang mga bagay na pinagagawa niya sa atin para sa kanyang kingdom, no? Sa kanyang kaharian. Kaya nga tayo ay nabuhay, binigyan tayo ng pagkakataong mabuhay upang gampanan po natin ang mga bagay para sa kanyang kaharian. No? Hindi yung kung ano-anong bagay yung mga pinaggagawa natin. Kaya yung mga amo dyan, kung umasta ay akala mo kung sinong hari, tandaan po natin, there is one king of kings. There is only one king of kings. Wala nang iba. And that is our King, our Master, Yeshua HaMashiach. He's the King of Kings and Lord of Lords. Siya'y hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya kung ikaw ay Panginoon dito sa lupa, maging pantay po tayo, maging makatwiran po tayo, sapagkat ang ating hari at Panginoon, siya ay makatarungan sa lahat ng bagay. Kaya nga, ibigay po natin yung nararapat para doon sa ating mga katulong o sa mga taong nagtratrabaho para sa atin. Yung pinakamasaklap na senaryo dahil ang tao sa halos sa buong mundo ay alipin ng sistema ng mundo. No? Yun po ang talagang nakakalungkot. Dahil ang tao sa ngayon are slave to the system of this world. Kaya nga, sabi ng Bible, sabi ng kasulatan, get out of here, o get out from here, my people. No? Pinapalabas tayo sa sistema ng Babylonia. Kaya hanggang kailan ka magtitiis sa ganyang pananatili sa sistemang yan? Samantala, ang buhay na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Amang Yahweh, ayon sa kanyang perfect creation, ay ayon sa kanyang wangis. Dapat yun ang paglaanan natin na maibalik po natin, makapanumbalik tayo doon sa perfect image of the Most High. Kaya magiging righteous lang tayo, ayon dito sa verse 1, magiging makatarungan lang tayo sa ating kapwa kung ating susundin at isa sa buhay yung panukalat kapamaraanan ng ating Panginoong mahal na Amang Yahweh ayon sa kanyang Torah. Dahil yun lang ang kapamaraanan niya. Yung kapamaraanan natin, hindi po yan valid. Ang kapamaraanan ng ating Panginoon, yun ang dapat masunod sa ating pong buhay. Huwag na tayong mga twiran pa. Aanhin mo yung katwiran mo kung ang katwiran ng Panginoon ay ang siyang masusunod. Dapat yung katwiran niya sa ating pong buhay. Ano po? Kaya nga dito, marami ang masasaktan. Pag napakinggan ang mensaheng ito, marami ang aaray, lalong-lalo na sa mga arugante at piling yung nagpipiling-pilingan. Ano po? This is a warning from the scripture. Warning. Tayo po ay pinapaalalahan at binabalaan na may isang hari at may isang Panginoon ng mga Panginoon na sa kanyang pagdating at sa kanyang takdang araw, lahat ng ginawa natin
ay ipagsusulit po natin. Kaya wag nating ipagpalagay na ganito tayo, ganyan tayo. No? Manumbalik na tayo sa kanyang katwiran. Ito ay kanyang ibinibigay sa ating kalagitnaan sa ngayon upang ma-check natin, masuri natin sa ating pong buhay na ito kung tayo nga ba ay naka-align sa kanyang katwiran, sa kanyang salita. Dahil kung hindi, paano tayo magiging matuwid? Paano tayo magiging makatarungan? Paano tayo magiging pantay sa ating kapwa? Dahil ang reality ng tao, puro me. Kailangan ako ang magaling, ako lahat. Sino tayo? Sino ka? Sino ako? Sino tayo? Dapat ang ating pag-ukulan ng pansin sa buhay na ito ay yung nagbigay ng buhay sa atin. Wake up! Gumising po tayo. No? Kaya sa mga amo dyan, please lang, gawin po natin yung nararapat. Be righteous and fair as Abba is also righteous and fair. You know? Tayo po o kayo po ay maging matuwid at makatarungan dahil ang ating Panginoon siya po'y matuwid at makatarungan. Kung gusto nyo ng pantay na pagtrato mula sa ating mahal na Amang Yahweh, itrato po natin ang ating kapwa, no, bilang, no, ating mga sarili. Yan. Kaya nga, ang golden rule, to love Yahweh, our Elohim, with all of our strength, with all of our heart, with all of our soul, and with the whole of our being. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pagkatao natin. Then the second one is to love our neighbor as we love ourselves. Mahalin natin ang ating kapwa tulad ugaya ng sa ating sarili. Sa Ephesians chapter 6 verse 9, ganito po ang nasusulat. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin. Yung mga amo ngayon hindi mabait. Nagbabait-baitan lang. Ano po? Ang tunay na mabait, nagpapahalaga sa kanyang alipin. Sa kanyang kapwa. Itinuturing niya ang kanyang alipin bilang kanyang kapwa o bilang sarili niya. Nagpapahalaga sa kalagayan ng kanyang kapwa. Huwag silang pagbabantaan. Itong mga amo sa ngayon, hindi ka lang pumasok, you are fired. Nagkamali ka ng isang bisis, you are fired. Ikaw kaya yung i-fired ng Panginoon, ano kayang masabi mo? Ano kaya ang maramdaman mo kung ikaw na ang i-fire out ng ating Panginoon? Think about it. Huwag ninyong kalilimutan na kayo'y parihong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit. See? Huwag nating kaliligtaan. There is only one King of Kings, and there is only one Lord of Lords. Iisang Panginoon, iisang Hari, na sa kanyang tamang itinakdang araw na siya'y babalik. Doon po natin haharapin ang consequences ng ating pong mga ginawa. At pantay ang kanyang pagtingin sa inyo.
See? He is fair. Kaya nga, dito sa Kolosas, pinaanyayahan tayo ng ating kapatid na Pablo na alalahanin ninyo. Isipin ninyo. Bagamat nakakaangat kayo sa antas ng inyong pamumuhay, we are equal in the sight of Yahweh. Equal. Kaya nga, ang tinitingnan ng Panginoon dito, hindi yung antas ng buhay mo o ng pamumuhay mo, hindi sa hitsura ng panlabas mong pagkatao, hindi sa dahil maitim ka o hindi dahil sa maputi ka, hindi dahil sa ikaw ay unat or kulot. Ang tinitingnan ng ating Panginoon dito is the purity of your heart. Is the purity and the sincerity of our service, of our heart to Him. Verse 2. Maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat kay Yahweh, sa Diyos. Marami sa mga tao, no? Hindi lang sa mga doon sa mga amo, sa mga alipin, but the entire human race majority hindi marunong manalangin. Bakit hindi marunong manalangin? Hindi naglalaan ng panahon, ng oras, hindi inilalagak ang mga sarili into prayer. Paggising pa nga lang, gadget na. Paggising pa nga lang, no? Hindi nga makasabi, praise siya. Dahil muli, binuhay mo na naman ako. Muli, ginising mo na naman ako. Na muli, makikita ko na naman ang napaka-perfect mong creation sa mundong ito. Tandaan po natin mga kapatid, even our Master and King Yeshua HaMashiach, siya ay nag-devote ng kanyang sarili in prayer. In prayer. Even the life of King Solomon, dinidevote niya yung kanyang sarili in prayer. The secret kung bakit naging matagumpay din siyang hari ng Israel. Dahil ang pinakasekreto niya is prayer. Prayer, then obedience to Yahweh. We need to devote ourselves in prayer. Kailangan po natin ito. Iyak tayo ng iyak ng kung ano-anong mga hinaing, subalit hindi natin iniiyak ito directly to the Creator, to the Provider of everything for us. Pagka minsan nga, mas binibigyan pa natin ng pansin na i-share pa natin sa iba. Kundi dapat sa Kanya. Let's submit our belongings. No? All of our belongings in life, isubmit po natin sa ating mahal na Ama. Because He is our provider. So, paano gagawin? In prayer. We need kailangan po nating iluhod yan in prayer. No? Lumuhod tayo sa pananalangin. Manikluhod tayo. Magpakababa tayo in prayer. Devote our prayer to Him. Ipagdating na ng prayer, for example, sa mga congregation. Dahil ito'y sulat ng ating kapatid na Pablo sa kongregasyon ng mga taga-Kolosas, na kung saan kayong mga believers dyan sa Kolosas, kailangan kayo ay maging mapanalangin. Devote yourselves in prayer.
Dahil wala kayong ginawa kundi asikasuhin yung mga pansarili ninyong mga kapakanan. You forgot the time in prayer. Yan. Nakalimutan ninyo yung magkaroon kayo ng buhay sa pananalangin. Sa panahon natin ngayon, ganun din. Ano po? Marami ang mga believers hindi nananalangin. Maging mga tagapanguna, wala ng time in prayer and meditation. Wala ng time sa devotion. Kaya ang nangyayari, puro na lang emotion na nauuwi sa depression dahil kulang sa devotion. So now, devote yourselves in prayer para tugunin ni Aba yung belongings ng puso mo. At mag-open siya ng door for you, for me, and for us. Para makita natin yung kanyang himala na gagawin sa ating pong buhay. Ano po? Isa devotion na nga lang. For example, we have a 4:30 time in the morning, in the dawn. Malamig, ayaw gumising. Ang dami-daming alibis. Ang dami-daming reasoning. Ang dami-daming pakulo sa buhay. Walang internet, etc., etc. My beloved, dear brothers and sisters in the faith, we are been warned by Rab Shaul here in this particular passages na kailangan natin mag-devote ng ating mga ilagak natin ang ating mga buhay, no, sa pananalangin, because there is power in prayer. Ano po? There is power in prayer. At the same times, always give thanks to Yahweh for everything. Ayan. Nasa buhay natin kailangan maging mapagpasalamat tayo. Give thanks. Be thankful for everything, every blessing that comes to our lives. Malaki man yan, maliit man yan, magpasalamat tayo sa Diyos na si Yahweh. Then, let us pray for our leaders. Ipag-pray po natin yung ating mga leaders, yung ating mga tagapanguna, yung mga namumuno sa atin. Ipanalangin din po natin na sila ay bigyan ng anointing or wisdom upang ilid po tayo sa tamang landasin ng buhay ayon sa kapamaraanan ng ating mahal na Ama. Especially here in the Philippines. Ano po? Ipinapasa ngayon sa ating pong Senado ang tinatawag na SUGI Bill. Kung atin pong aralin ang nakapaloob dyan sa isinusulong na yan na SUGI Bill, nilalapastangan po natin ang batas ni Yahweh. Kaya we need to pray, no, without ceasing, na kailangan itong mga nakaupo na atin pong inihalal sa kanilang mga pwesto ay alalahanin po nila ang batas ng ating Panginoon. Ang batas mula pa sa creation na tanging ang Diyos ang siyang may akda na bakit itong mga taong to wala nang ginawa kundi i-revise, baguhin. Sino tayo para baguhin ang batas ng Diyos? Sino?
Kaya we need to pray for our leaders na bigyan sila ng wisdom upang magabayan ang sambayanan sa tamang kapamaraanan kung papaano mamuhay ang tao ayon sa katwiran ng ating Amang Yahweh. Marami tayong mga nasa posisyon na alam ang Biblia. Pero bakit bulag pipibingi when it comes to the truth according to the scripture? Bakit mga duwag kayo pagdating sa katotohanan? Ipaglaban naman po natin yung salita ng ating mahal na Ama. Kaya kayo nandyan, itinalaga kayo dyan upang pangalagaan ang sovereignty ng salita ni Yahweh. Hindi para lapastanganin at salaulain ang Biblia. We pray for you na sana naman bigyan nyo ng tamang kaunawaan. Aralin maigi ang nilalaman ng bawat batas na yan. Dapat ito, the scriptures, dahil ito yung ating manual ng buhay. Ito yung the divine instruction from heaven above to the entire human race. Kaya ako'y nagsusumamo, naninikluhod sa ating pong mga kapwa mananampalataya. Idalangin po natin in prayer na wag salaulain ang batas ng ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng takot. Actually, yung respeto, yung pinakamataas na respeto sa ating dakilang lumikha upang pangalagaan ang kanyang salita. Dapat nga itinuturo po natin ito sa lahat ng tao. Kaya please, we need to be united. We need to be united to protect the Torah of Yahweh. Dahil ito ang kanyang kapamaraanan para tayong mamuhay. Huwag tayong mamuhay ayon sa kung ano-anong version ng mga buhay-buhay. Ito lang. Let us go back, no, to the fundamental instruction of our Master kung paano tayo mamuhay. Dahil ito'y perfect. Perpekto po ito. Kaya sino ka para i-revise yung dakilang batas na mula sa Diyos? Kaya my beloved, dear brothers and sisters in the faith, let us unite in prayer. No? Magsidalanginan po tayo. Ipanalangin po natin yung ating mga leaders. No, nabigyan sila ng wisdom ng ating mahal na Ama upang matahak po natin ang kaaya-ayang pamumuhay ayon sa Kanya. Ano po? At para lumakad tayo, dito natin makikita yung pagiging salt. Salt here is the representation or the metaphor of Torah. Kaya nga sabi sa verse 6,
Let your word be always with grace, having been seasoned with salt. No? Paano tayo magiging asin? Paano tayo kakikitaan ng tura sa buhay kung hindi tayo naglalaan ng panahon? Hindi tayo lumalakad ayon sa kanyang salita. Kaya we need to be equipped dito. Para maging wise tayo. Dahil kung ang ating buhay ay ilalaan natin, i-align natin sa kapamaraanan ng ating mahal na Amang Yahweh, tayo po ay magiging wise. Lalakad tayo according to His wisdom. According to His image of holiness, righteousness, and truth. Kaya we need to pray. Pray without ceasing. Pray one another. Encourage one another. Ano po? And meditate His word day and night. Para ano? Para ma-equip po tayo sa Torah, sa kanyang salita, at malakaran natin yung kanyang kapamaraanan at katwiran ng maging itong mga nag-question man sa ating pananampalataya ay masagot natin ng tamang kapamaraanan ayon sa principles of the Torah. With love and compassion for them. Ano po? Kaya sa umagang ito, ako po'y nagagalak sapagkat bagamat mayroon mga times na dumaraan tayo sa mga obstacles of life, especially nowadays, na napakahirap ng kalagayan ng tao. No? Yung crisis, yung inflation, everything. But in Yahweh, if we put our trust in Yahweh, if we devote ourselves in prayer to Yahweh, He is always there for us. His protection, His provision, everything will be provided for us. So, beloved brothers and sisters in the faith, this reminder is so timely, napapanahon, no, for us to have a quality time, no, in meditation and in prayer to Yahweh. Dahil sa panahon natin ngayon, wala nang naglalaan ng time. Maglaan man ng time, kapurit na time. No? Pag sinabing quality time, time to time, kailangan maglaan tayo ng panahon. Yung buhay natin, ilagak natin sa meditation ng kanyang salita, at the same time sa prayer sa kanya. Kaya nawa itong munting insight na ito ay magkaroon ng enlightenment sa ating pong kaisipan, sa ating puso, na tayo, wag nating sayangin ang nalalabing panahon natin dito. Wag nating sayangin ang buhay na ipinahiram sa atin. Now, we need to pray without ceasing. Maging ang ating pong mga leaders ay maipag-pray po natin na sa kanilang buhay ay maituro po nila ang salita ng ating mahal na Amang Yahweh ng may sabi nga dito, ng may
ng may kapaki-pakinabang na layunin ayon sa katwiran ng ating mahal na Ama. Ipag-pray po natin yung mga namumuno sa atin mula sa mababang antas ng lipunan hanggang sa pinakamataas na antas ng pamumuno sa atin pong bansa. And ipag-pray din po natin ang unity ng body of Messiah. No? Yung pagkakaisa ng katawan ng ating Panginoong Yeshua. The body, the bride, no? Magkaroon ng unity. Kaya I encourage you all, my dear beloveds and sisters in the faith, na kailangan we need to have a quality time in prayer. Devote ourselves in prayer. And always be thankful for everything to Yahweh. Kaya muli, Shabbat Shalom sa bawat isa sa atin. For the glory and honor belongs to Yahweh alone. And good morning and Shabbat Shalom sa bawat isa.